Kung si Pia ay nagsisinungaling dito, ibig sabihin, dinadaya niya magsasaka. Kung si Pia ay dinadaya niya magsasaka, ninanakawan niya magsasaka. Or pareho, sinungaling, mandaraya, magnanakaw. Hanapin niyo itong si Vladimir, na lumutan ang pangalan, yung sinasabi ni Pia. I want to find out exactly paano naging ahente nitong si Pia, si Vladimir. Hindi ako naniniwala na nalugi siya rito. Huwag niyong palusutin itong si Pia. Dito sa parting ito, ingatan ninyo yung pagpaliwanag ni Pia na baka rito, medyo susubukan kayong paikutin. Na posibilidad na sasabihin niya, nalugi siya. Posibilidad na, lahat na excuse na sasabihin niya. In-expect ko to, manggagaling sa kanya. Kaya para sa akin, pantayin niyo to. Pasalitain niyo, pasalitain. Malalaman ninyo kung niloloko. So, bigyan niyo siya ng pagkakataon makapagpaliwanag. At ang gusto kong makita, ano ang gagawin ng lokal na pamahalaan. Pakita niyo sa amin ang konkretong hakbang na hindi na maulit to at mapanood sa ibang probinsya na may sistema. Hindi mo ba alam, ma'am, yung cheque nagtatalbogan? Kanino in-issue yung cheque? Kay Emiliano Prado po. Kano-ano mo si Emiliano Prado? Hindi ko po siya kakilala. Ba't ka nagtitiwala sa kanya? Ba't ka nag-issue ng cheque? Dahil sa kanya po ako kumuha ng palay. So, magaling talaga yung layer na ginagawa mo. Alam mo, ikaw, Pia, tita mo, yung lengguwahe mo, mukhang lumulutang na yung aking gusto makita. Ayaw ko magbigay ng katawagan para sa'yo. Umayos ka. Hindi mo ako maluloko. Pupuntahan ka namin, bibisitahin ka namin. Umanda ka, magpapakita ka sa amin kasi mag-iimbestiga na kami ngayon. Pati mga mayor, titimbrihan namin, pati mga gobernador para matigil ang pananamantala sa magsasaka. Nasasangkot ka. Kung gusto mong linisin ang pangalan mo, humarap ka sa investigasyon ng bitag. Opo. Sobrang sakit po talaga. Hindi pa po namin alam kung may bibigay po sa amin. Kaya sobrang kwan. Kaya yung nang daw po sa amin na magsasaka, hindi lang po ako, sa amin lahat. Wag naman sana, lumabang ka naman ng patas. Hindi basta-basta pagod. Hirap ang ginawa namin dyan. Nagtanim kami para sa pamilya namin. Para kumita kami, hindi ikaw ang kumita. Kaya umayos ka. Wag mo kaming ginaganito. Huwag kang nanduloko ng mga tao. Nakagustuhan po namin tumaas yung presyo ng palay namin dahil napakababa po. Lalo naman po palang mawawala yung aming kitang konti. Kaya lugi po ang nilabasan lalo. Nalugi na po, lugi pa. Ewan ko po ba sa mga nakukuha po nilang mangloko sa kapwa nila. Yun po sigurong tingin nila sa amin, porke kanto lang po kami, ala po kaming kakaya ng lumaban, kaya po nila kami ginaganito. Pangako sa amin, sa loob ng 2 linggo, may bibigay niya po yung bayad ng palay namin. Kaso, hindi naman po naibigay yung bayad ng palay namin, kaya yun po talagang kinasama ng loob ko po sa mga taong nangloloko, sa mga kapong naghihirap na magsasaka po. Ginawa mo sa amin, nako, napakasakit yun. Talagang kawawa kaming magsasaka na kinuhanan mo ng pera. Kinuhanan mo ng palay na hindi mo binayaran. Kaya ma'am, pakiusap po, bayaran po ninyo yung hulihan pa ninyo sa amin. Pitong magsasaka ng palay mula sa Nueva Ecija ang lumapit sa bitag. Nakulimbat daw ng rice trader na si Pia Villanueva ang 5,700 na kaban ng palay na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso mula sa 7 magsasaka. Ang reklamo ng mga magsasaka na modus sila ni Pia gamit ang kanyang mga galamay sa nasabing transaksyon. Kung ang modus na ito ay nangyayari sa Nueva Ecija, nangyayari rin ito sa iba't ibang probinsya. Pinanghimasukan na ng Bitag Next Generation Investigative Team upang alamin kung gaano kalalim ang modus na ito. Hindi pa man pumuputok ang araw, inihahanda na ng magsasaka na si Mang Rebelito ang kanyang sarili para magtrabaho sa bukid. Isang buwan na lang kasi at darating na naman ang panahon ng anihan. Noong pa man, nabubuhay na po kami sa pagsasaka. Yung pa pong mga magulang ko, sila pa lang po no, nagsasaka na sila. Kahit pa paano naman po, nakakaraos kami sa konting ani
Kasi maliit lang po na may saka ko, ako na rin po nagsasaka sa bukid ko. 2 beses lamang sa isang taon nakakapag-ani ng palay si Mang Revelito. Kaya malaking kawalan para sa kanya kapag pineste ang kanyang sakahan. Tulad po ngayon ang naging problema po namin sa tanim, yung po mga daga. Masyado po silang naminsala ngayon sa amin. Pagka dinagana po ang palay, makikita nyo po na ang palay po ay biglang namumula. Yun po, may pinagkainan na po siya ng daga. Yun po ang paghihirap namin magsasaka pagka hindi po kami umani, ala po kaming kita, ala po kaming gamnakan dahil ala po naman kaming aanihin. Subalit hindi lang daga o peste ang dahilan kung bakit minsan nalulugi ang mga magsasaka tulad ni Mang Revelito. Ito pong nakaraan, malaki pong nalugi sa amin dahil sa gawa po ng presyo ng palay, 8 lang po, 10 piso, ganun po. Paano po namin mababawi gastos namin pagka ganun po ang magiging presyo? Sa tingin nyo, anong dahilan bakit po ganun kababa ang bibili? Yun naman po ang kuwan ng mga buyer na kuwan, ala naman po kami magawa kundi sumunod na lang. Yun lang po pang bayad namin sa utang kaya po kuwan, naobliga po namin binibigay yung ani namin. Kamakailan, isang mas malaking dagok pa ang hinarap ni Mang Revelito nang hindi siya mabayaran ng trader na kumuha sa kanya ng kaban-kabang palay. Ang trader nangako raw na bibili ng 14 pesos kada kilo ang kanyang palay mula sa dating presyo nito na 8 pesos noong nakaraang anihan. Sa kagustuhan po namin tumaas yung presyo ng palay namin dahil napakababa po, lalo naman po palang mawawala yung aming kitang konti. Kaya lugi po ang nilabasan lalo, nalugi na po, lugi pa. Ewan ko po ba sa mga nakukuha po nilang mangloko sa kapwa nila. Yun po siguro ang tingin nila sa amin, porke ganito lang po kami, ala po kaming kakaya ng lumaban, kaya po nila kami ginaganito. 70 kaban ng palay naman ang hinakot ng trader mula sa magsasaka na si Randy. Hindi nabayaran ng buo si Randy gaya ng napagkasunduan kaya nabaon ito sa utang. Sobrang sakit po talaga. Hindi pa po namin alam kung may bibigay po sa amin. Kaya sobrang kwan. Kaya yung nang daw po sa amin na magsasaka, hindi lang po ako, sa amin lahat. Wag naman sana, lumabang ka naman ng patas. Hindi basta-basta pagod. Hirap ang ginawa namin dyan. Nagtanim kami para sa pamilya namin. Para kumita kami, hindi ikaw ang kumita. Kaya umayos ka. Huwag mo kaming ginaganito. Huwag kang nanduloko ng mga tao. Bukod kina Randy at Revelito, marami pang ibang magsasaka ang hindi nabayaran ang kanilang mga palay. Pangako sa amin, sa loob ng 2 linggo, may bibigay niya po yung bayad ng palay namin. Kaso, hindi naman po naibigay yung bayad ng palay namin, kaya yun po talagang kinasama ng loob ko po sa mga taong nangloloko sa mga kapong naghihirap na magsasaka po. Ginawa mo sa amin, nako, napakasakit yun. Talagang kawawa kaming magsasaka na kinuhanan mo ng pera. Kinuhanan mo ng palay na hindi mo binayaran. Kaya ma'am, pakiusap po, bayaran po ninyo yung hulihan pa ninyo sa amin. Ayon sa barangay, nasa 8 magsasaka sa kanilang lugar ang hindi pa nababayaran ng trader. Lingid din umano sa kanilang kaalaman ang pagpasok ng mga trader sa kanilang barangay. Sa totoo lang po, hindi sila dumadaan sa barangay para magpaalam na. Tao sa tao na po talaga. Yun po, may ahente po kasing pumapasok. Yung ahente po, sila na mismo yung may-ari ng bukid, yung may-ari ng palay, sila na yung nagtatransact kung magkano yung magiging presyo ng palay nila. Wala po talagang dumadaan sa barangay para po magpaalam. Ayon kay Kapitan Cheryl ng Barangay Palusapis, isang magsasaka rin ang humakot ng lahat ng mga palay ng mga magsasaka sa kanilang lugar. Karamihan dito, inutang lamang para ibenta sa ibang trader. Si Ma'am Emerenciana po ang kumuha po talaga ng mga palay ng mga magsasaka namin. Kasi dito po sa amin, marami po talagang, may mga buyer po. Ngayon, isa po si Ate Emerenciana sa naging buyer po ng palay. Ganun po. Tapos, yung mga magsasaka po dito sa amin, sa kanya po, binigay yung mga inanin nilang palay. Ganun po ang ano. Tapos si Ma'am Emerenciana, pinagbentahan po ng palay ng mga taga-Palusapis, ay ibinigay naman po kay Ma'am Pia Villanueva. Depensa ni Emerenciana, nais niya lamang daw tumulong sa kapwa niya magsasaka na maibenta sa mas mataas na presyo ang kanilang mga naaning palay. Isang ahente raw ang nagpakilala sa kanya sa trader na si Pia. Ang pangalan po ng ahente niya ay si Vladimir Domingo. Siya po yung nakunang nagpag-usap po sa amin. Ang nangyari po noon, nagpapahanap po tong ahente kung sino po yung alam namin na may mga palay. Kami naman po, kinausap namin yung mga farmers. Sabi po namin, presyo ng palay, magdadagdag kami ng piso at yun ang sabi ng buyer. Yun po ang nangyari. Sa madaling salita, humahakot ng palay ang rice trader na si Pia sa pamamagitan ng kanyang ahente na si Vladimir.
Si Vladimir ang nakikipag-ugnayan kay Emerenciana para maghanap ng mas marami pang kaba ng palay. Habang si Emerenciana naman ang kumakausap at naghihikayat sa iba pang mga magsasaka. Sa kabuuan, umabot ng halos 6,000 kaba ng palay ang nahakot ni Emerenciana para kay Pia. Nagkakahalaga daw ito ng 4 na milyong piso. Bilang kabayaran, inisyuhan daw ni Pia ng mga post-dated check si Emerenciana na siya namang papalitan ng cash ng ahente kada 2 linggo. Si Ate Pia po ang nagbibigay na po mismo ng cash. Bibigay po sa akin yung cash, dadali ko po sa farmers. Wala pong pakalan yung cheque kung kaninong farmers po eh. Basta nakalagay lang po ng pay to cash po yun yung cheque. Hindi ko lang po alam na sa huli po hindi niya po mababayaran yung mga kulang na nakakutan namin. Sa tao po, di ko lang po sila tinakbuhan. Ayon kay Emerenciana, nasa mahigit 1 milyong piso pa ang hinahabol niyang balanse sa palay mula sa trader na si Pia. Ang usapan po noon, 2 linggo lang, ibibigay na yung bayad. Ngayon po, September po nag-umpisa kami, September, October, November, December, January, February. Mag-a-6 na buwan na po kami na meron pa po kaming singilin sa kanya. Nagbigay lang po siya, kunyari, 200, 300, 100, ganun po ang binigay niya. Kaya nung kabuuan po na yon, umabot po ng mahigit na 2 milyon. Kaya meron pa po kaming natitirang singilin sa kanya na halos 1.6 po yun. Di po siya nagre-reply. Ang huling sabi niya po sa akin, dinala mo ako sa ganitong problema, hindi na kita babayaran sa pag-aahente mo. Kaya ako po ay isang biktima rin po sa katulad din po ng mga farmers. Nagsalita rin ang driver ng truck na nagde-deliver ng mga kaban-kabang palay para kay Pia. Tulad ng mga magsasaka, hindi rin daw siya nabayaran ng buo sa kanyang serbisyo. Yung mga palay po ng mga farmers, ako po ang humakot na yung forward ko po. Kundi po sa forward ko, hindi naman siya nakikita ng pera. Kaya sagot po niya sa akin, paano wala pa hong pera? Nagharap kami sa barangay, ang sabi niya, maghintay-hintay lang daw ako. Kailan pa ako makapaghintay, hindi naman siya nagbabayad ng mga farmers. Sana po mabayaran po ni Ate Pia yung mga kulang niya po na hindi nabayaran sa tao po. Ilang naman po hiling namin. Mabayaran po niya yung mga hindi po nabayaran na farmers, kahit driver, kahit ako po ahente. Kasi kahit araw-gabi po umuulan, naghahanap po kami ng palay para sa kanya lang po. Ako po, may cancer po ako. Stage 3. Kaya sabi ko noon kay Pia, hindi yata ako mamamatay sa sakit kong cancer, kundi stress. Parang awa mo na, Pia Villanueva. Maawa ka sa amin. Stress na ako, lahat-lahat nasa akin na. Maawa ka. Bayaran mo kami para matapos na itong issue na to. Para kunin ang panig ng inireklamong trader na si Pia, personal siyang binisita ng Bitag Investigative Team. Subalit noong mga oras na yon, tila walang tao sa kanilang tahanan. Nung gabi ding yun, nakapanayam ng Bitag si Pia sa barangay hall. Mariin itong itinanggi ang lahat ng akusasyon ng mga magsasaka laban sa kanya. Ang ahente niyang si Vladimir ang tinuturo niyang dahilan ng problema. Nung panahon po na bumabagyo-bagyo ng September, humakot sila Vladimir ng palay ng dire-diretso na hindi po sa akin nagsabi. 2 araw po sila na humahakot ng umuulan, basang-basa ang mga palay na idinala po nila sa dryer. Nalaman ko na lang po na may palay po ako doon na mga basa nang tumawag po sa akin yung may-ari ng dryer. In-inform po ako nung may-ari ng dryer na, Pia, magpa-stop buying ka, mabubulukan ka na ng palay. Noon ko lang po nalaman na meron po akong mga palay na nakastock po doon. Hindi po ako sinabihan ni Vladimir at ni Kuya Roland na driver ko regarding po doon sa mga nahakot po nila na yon. Paglilinaw pa niya, tanging si Emerenciana lamang at ang asawa niyang si Emiliano ang katransaksyon niya sa bilihan ng palay. Nagulat na lamang daw si Pia nang bagsakan siya nito ng halos 6,000 kaba ng palay, bagay na hindi niya raw inaasahan. Ang ina-expect ko lang po doon, mga nasa around 1,500 kabans. Nagulat po ako dahil that time, ang average lang po na inaani ng isang magsasaka, 60 to 70 kabans per hectare.
So, kung ikaw man, gano'n man kalaki ang bukid mo, kung gano'n lang ang average na inaani ng isang magsasaka, paano kang umabot sa thousands? So, doon na po lumabas yung totoo na humakot po sila sa mga magsasaka. Wala po akong idea na trader po sila Emiliano. Bagamat ganun ang nangyari, binili pa rin daw ni Pia ang mga palay para hindi ito masayang. Subalit ito naman daw ang naging dahilan kung bakit sila nagkaproblema sa bayaran. Handa raw harapin ni Pia ang kanyang mga obligasyon kay Emerenciana. Ganun pa man, pinanindigan niya na wala siyang pananagutan sa ibang mga magsasaka. Ang masasabi ko lang po dun sa mga farmer na nagkiklaim po na ako po ang humakot sa palay nila, hindi po ako ang may pananagutan sa inyo. Dahil ang kausap ko lang po, si Emerenciana at Emiliano Prado lang po sa Barangay Palusapis. Sila lang po ang kausap ko, wala na pong iba. Kung kayo po nagka-problema, sila po ang hinakot ang palay nyo, sila po ang tanungin ninyo, hindi po ako. Hindi po namin kasi alam na pinapasa po niya sa ibang tao po pala yung produkto po namin. Kung hindi lang po namin kilala siya, talagang kami po talagang kilala lang po namin siya, kaya iniintindi na lang din po namin siya. Mahirap palang magtiwala sa mga ganyang bagay. Huwag mo palang dapat pakawalan ang palay na wala palang bayad. Pumunta ka na lang po sa mas murang halaga ng palay, huwag lang po yung mga ganyan na pangako na hindi naman po naibibigay yung bayad ng palay. Kung tutuusin, hinahabol po nila kami. Gumagawa po kami ng paraan para kayo ay mabayaran. Nagsanla po ako ng alahas. Alahas po ng anak ko, 20 grams. Isinanla ko po sa Cebuana, 100,000 pesos. Ang halaga po nun. Pinambayad ko po sa farmers kasi nahihiya po ako dahil sinisingil po nila ako. Wala po akong pagbayad. Kaya po noon, kung ano-ano po'y paraan para lang po meron po akong mapambayad sa kanila. Ang reklamong ito ipinarating ng bitag sa lokal na pamahalaan ng Science City of Muñoz. Ito raw ang unang beses na narinig ng City Agricultural Office ang ganitong klase ng transaksyon ng mga magsasaka at traders. Ang practice naman talaga, wala naman talaga yung utang eh. Nagulat kami na meron palang nangungutang. Kasi dito, talaga ang practice dito sa Science City of Muñoz. Pagka binili yung palay mo sa bukid, babayaran na yan agad. Kaliwaan, sir. Pag kinuha yung palay mo, sinakay ng truck yan at natimbang, babayaran na agad ng cash yan. Kaya nagulat kami na may ganun na nangutang or cheque na tumalbog. Dahil sa problemang ipinarating ng bitag sa City Hall, kumilos ang lokal na pamahalaan ng Science City of Muñoz at nagpanukala ng isang ordinansa para protektahan ang mga magsasaka. Isusulong sa nasabing ordinansa ang mandatory registration sa lahat ng mga trader ng palay na papasok sa kanilang bayan. Kabilang dito ang pagtatatag ng mga checkpoint sa bawat barangay para maberipika at mabantayan ang pagpasok at paglabas ng mga traders. Gayon din ang tamang presyo ng palay. Para sila ay legit na talagang legit buyers sila. Tapos yung kanilang presyo ay ay tama, magkaroon na sila ng permit at para sa bantay presyo ng ating palay. Ibig sabihin na meron na talagang tayong magiging tamang presyo sa palay na hindi nila pwedeng hindi sundin. Kung sino man po ang may gustong pumunta sa aming minamahal na lungsod para lokohin ang ating mga magsasaka, wag na wag po kayong pumunta at hindi ko po papayagan na lokohin ninyo ang ating mga magsasaka sa kanilang pinaghirapan ng hanap buhay. Hindi po natin papayagan na yan ay mangyayari ulit. Well, the ordinance means protection for and of the farmers. Tama lang yun. Dapat lang naman ng local government ay protektahan yung mga farmers para naman hindi maging kawawa yung mga magsasaka na usually niloloko at pinagsasamantalahan ng mga unscrupulous traders and middlemen. Actually, hindi na dapat yan mag-come up ng ordinansa. Dapat mandato na yun. Kumbaga gawing mandatory na ng local government na protektahan, bantayan, alagaan
yung mga magsasaka sa mga lugar nila. Lahat dapat yan sa mga agricultural region or agricultural provinces dapat tungkulin at responsibilidad ng mga local government ang pagpoprotekta sa mga magsasaka. Marami kasi mga magsasaka na lumalapit sa IBMI NGO. Ito yung mga magsasaka na mga naloloko ng mga traders or ng mga middlemen. Pumapasok sa kanilang mga lugar para i-lure sila o i-encourage na ibenta sa kanila yung mga pananim o yung mga ani nila. But eventually, hindi sila babayaran. Nakakaawa na sila yung mga pinagsasamantalahan. Well, because they are unlettered, which is that's unacceptable. Doon kami tumatayo sa mga magsasaka na mga biktima ng pang-aabuso, pananamantala at siguro kapabayaan na din ng lokal na pamahalaan. So yun po yung sinasabi natin. Baguhin natin ang batas ng devolution. Totohanin na natin ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga pamahalaang lokal. Huwag nang padadaanin sa national government ang pagkilos. Ilagay na sa batas, diretso na at isama yung binabanggit po nating kailangan may kapangyarihang magrehistro. Huwag nilang kapangyarihan, kailangan may tungkulin. Yan, ang mga pamahalaan lokal. Tungkulin na yan at hindi lamang sa kung dito ngayon sa mga nagre-reklamo sa atin, doon sa lugar nila, kundi mula Apari hanggang Hulo. Idiretso ang pagbibigay ng kapangyarihan at doon natin tignan kung ano ang mangyayari. Gawing mandatory sa pamamagitan ng isang bagong devolution law yang pagpaparehistro ng mga rice traders at pagkatapos paglalagay ng kolatilya na itong munisipyo, bagamat nandoon na actually sa mga executive orders, mga implementing rules, may karapatan talaga pagbawalan ng pagpasok ng mga rice traders na talaga namang mga abusado, mga bibili ng presyo ng palay na napakababa, bagamat alam nila na napakataas ng gastusin sa pagpuproduce ng 1 kilong palay. At pagkatapos tiyakin din natin, pagka napansin natin na mga nasa pamahalaan lokal kumakatig sa mga abusadong rice traders, pati na yung pamahalaan lokal, yung mga namumuno, tanggalin natin dahil sa kanilang pagkakasala sa ganitong mga sitwasyon. Sa iba pang magsasaka na nakaranas ng ganitong modus, huwag makatubuling lumapit sa Bitag Next Generation. Layunin ng Bitag na ilantad ang ganitong klase ng kawalangyaan, pananamantala at pang-abuso sa mga magsasaka natin. Bukas ang aming tanggapan sa iba pang reklamo ng mga magsasaka tulad nito. Sa Bitag, ilalaban ka, di ka iiwan. Tandaan, ang QR code na inyong nakikita sa kanang bahagi ng screen na ito ay makakatulong para sa inyong agarang sumbong. Step 1. Itutok lamang sa screen ang camera ng inyong cellphone sa QR code na ito. Step 2. Pindutin lamang ang Urgent Help button. Step 3. Pindutin ang play button at antayin matapos ang inyong maririnig. Welcome sa Bitag Help Desk. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Niloko ka ba? Pinabayaan ka? Sa loob ng 30 segundo, mag-iwan ng mensahe. Tatawagan kayo tungkol sa inyong sumbong. Kung ito naman ay medical emergency, police or fire, tumawag sa inyong local 911. At the sound of the beep, mag-iwan ng inyong mensahe sa loob ng mahigit 1 minuto at agad may tatawag sa inyo na Bitag Investigator. Start recording. Tandaan, ang QR code na ito ay para sa inyong agarang sumbong. Maaari niyong bisitahin ang lahat ng digital platform sa loob ng Bitag Linktree. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.